Kasi ay nagre-represent ng money. Ang una po nating ilalagay ay ang ampaw. Alam naman po natin na ang ampaw ay ibinibigay bilang pampaswerte, no? Ayan po yung ampaw, nilagay lang po natin sa isang gilid. Sunod ay ang orange o round fruits, ilagay po natin sa gitna na nagre-representa po ng kasaganan. Sunod po ay ang raw egg o ilaw na itlog. 12 po yan na nagre-representa ng 12 buwan ng taon. So ilalagay lang po nating paikot sa ating bowl. Sunod ay ang ating coins, ano? 12 po yan. Ilalagay din po nating paikot, ano? Ang 12 coins ay nagre-represent ng good luck. Ayan. At siyempre po, pera yan. So, prosperity. Yan, lagay din po nating paikot sa ating bowl. Ayun. Alright. Sunod ang ating gold coin, ano? Chocolate po ang laman ng loob niyan, no? Matamis po yung chocolate para yung pagmamahalan ng bawat miyembro ng pamilya sa loob ng 12 buwan ay magiging matamis. So, paikot din po yan sa ating bowl. Sunod ay ang ating paper bills o pera, no? Ibibilot po natin ang ating pera ng maliit. Tapos po ay tatalian natin ng red ribbon. So yan ang pagbibilot. Yan. Simpleng-simple lang po ang pagbibilot. Tapos tatalian natin ng pulang ribbon. Yan. I-ribbon po natin isa-isa. Yan. May isang ikot na siya. Kaya, ano na to, ibubuhol na natin siya para nakaribon siya. Medyo mahano lang po siya, no? Mahirap dahil maliit lang po yung ribbon natin ginamit. Ayan. Alright. Yun. Okay. Okay, kalawang paper bills o pera ang ating binibilot ngayon. Ayan. Lahat po yan, ano? 12 ring paper bills po ang ating ginamit din na nag-re-represent ng kasaganan. Okay, matapos nating may ribbon ang lahat ng ating pera o paper bills ay ilalagay natin ngayon sa ating bowl. Paikot din, ano? Yan. Nalagay natin siya ng paikot. Kayo po, conforme sa inyo kung alin na magkanong bill na gusto niyo pong gamitin. Ako pong ginamit ko ay 50 pesos na paper bill kasi kulay red po, no? Alam naman po natin na ang kulay pula ay nagre-represent ng good luck and prosperity. Okay, panguli, yung ating bida, yung pinatuyong daon ng laurel o bay leaf. Ito po sa daon ng laurel ay isulat nyo po kung ano po yung wish ninyo, no? Yan, susulatan natin ngayon ating daon ng laurel. Yan, ang susulat ko ay good health. Yan, no? So, good health ang ating una. Tapos, ikalawa ay stable job. Ayun. Okay. Ikatlo ay love. Yan. Love of the family. Yan. So, kung ano pong gusto nyong i-wish, ano? Sa loob ng isang taon, isulat nyo po lahat sa pinatayong daon ng laurel. Okay? Money. Yan. Alright. Matapos nating masulatan ang ating mga wishes,
So ilagay na po natin ngayon yung daon ng laurel o bay leaf dito po sa ating bowl. Yan, paikot din po. No? Yan, itusok lang din papaikot dito sa ating prosperity bowl. Yan. Okay, isa-isang papaikot po yan. Alright. Yan. Okay, feast, ano? Feast on earth. Yan. Kapayapaan. Alright. Love of the family. Yan o, success. Yan. Success of the show. Yun po wishes natin. Success ng masaganang buhay na pinapanood po ninyo ngayon. Yan. Unity. Alright. Pagkakaisa ng bawat isa. Alright? So, yun po yung ating prosperity bowl. Alam magsasakang reporter. So, ito po yung ating prosperity bowl. Alam magsasakang reporter. No? From garden to table. Nawa po ay nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po yung step by step na pagtatanim ng laurel o bay leaf sa mga bote ng mineral water. At ang ikalawa, pagsalubong natin ngayong bagong taon, 2025, paggawa ng prosperity bowl. Ako po ay napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Happy New Year po! God bless! Ngayon po'y sasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Ian Thea Lopez. Hello Sir Mer, good morning po. Ano pong magandang fertilizer para sa sampalok at chiko na nasa plant box lang po nakatanim? Salamat po. Thank you very much sa Ian. Ako ang ginagamit ko ay vermicast. So pwede mo ring gamitin ang vermicast o kaya yung mga compost materials mula sa ating mga kitchen waste. Tanong naman mula kay Marisa Tuy Orgaya. Sir Mer, lahat po ba ng saging ay pwedeng gamitin sa paggawa ng fermented produce? Salamat po. Thank you very much sa Marisa. Yes, any variety of saging, yung balat niya, kaya ano ba na kasama yung laman, ay pwedeng gawing foliar fertilizer na fermented fruit juice. Tanong naman mula kay Matt Gutierrez. Sir Mer, araw-araw po ba ang pagdilig ng kalamansi? Salamat po. Thank you very much, Matt. Ikaw ang mag-assess. Dapat manatili lamang moisture yung lupa na yung pinagtamnan ng kalamansi. Kapag mainit ang panahon, so pwedeng araw-araw ay magdilig ka. Pero pag hindi naman, so wag kang magdilig araw-araw. Tanong naman mula kay Ray Mads. Sir Mer, yung po bang pinabulok o pinagbalatan ng gulay, prutas at mga daon na winalis ko, tinambak ko? Pinabulok ko at inilagay ko sa isang tabi. Maganda rin po bang gamiting pataba sa mga halaman? Salamat po. Thank you very much, Ray. Yes, yan ang ating sinasabi, compost, mula sa ating mga kitchen waste. Magandang fertilizer yan, natural na pataba sa ating mga tanim na halaman. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout at happy birthday kay Nanay Nori Kabigting, watching from San Francisco, USA. Regards kay Tatay Susing at to all Kabigting family. Jetro Ray Pamplona, Pay David, Del Velasco, Alex Giao, Alex Puentes, Aspias Pilyaga, Chris Nalasa Deloso, Michael Ang, Enigo Bell, Maria Casibilia, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Lydia Dizon Canlas, Tatay Roberto Rehano and family,
Tatay Amado and Nanay Erlinda Caranto and family watching from Pangasinan. Amor and Dennis Fajarda, Nanay Feli Navarra, Margie Vargas at Joko Santoyo, Lerma Lunar, Romeo and Esosa Fernandez and family watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang tofu sisig with sweet pepper alamag sa reporter. Ang ating bida, sweet pepper, iniwa-iwa ko na. Tapos ang tofu, pinrito ko na po yan. Siling haba, oyster sauce, bawang, sibuyas, mayonnaise, rice vinegar, asin, durog na paminta, kalamansi juice, asukal, at mantika. Galualin na natin ang ating mga sangkap. So, unahin po natin ang ating mayonnaise. Yan, ang mayonnaise. Tapos, ayang asukal. Yan, brown sugar po ang ating ginamit para mas healthy. Ang ating oyster sauce. Ayan. Oyster sauce. Tapos sunod ay ang calamansi juice. Ayan. Lagay na natin ang mantika dahil mainit ng ating kasirola. Ayan. Sunod na natin ang bawang. Ano? Yung bawang po ay ginayat-gayat ko na ng maliliit para mas malasa. Yan, medyo lutuin natin ngayon. Nung brown-brown siya. Sunod ay ang sibuyas. Ang ginamit ko pong sibuyas ay yung puti, no? Mas malasa po yan. Yan. Sunod ay ang tofu, no? So yung tofu, pinrito ko na po yan at iniiwang maliliit. Yan. Lagyan na natin yung asin. Yan. Ayon po sa inyong panlasa, no? Mas maganda po ay hindi po maalat. Tapos ang durog na paminta. Yan. Durog na paminta, haluin natin. Tapos yung ating rice vinegar. Yan. Sunod ang siling haba. Yan. Dahil yung pong ating tofu ay luto na yan, kaya mabilis lang siyang i-prepare na, iluto. Siling haba. Tapos sunod na natin ang ating bida, yung bell pepper. Or sweet pepper. Yan. Sunod na natin ang sauce. Yan. Alright. Kailangan na malagay natin lahat. Sayang yung titira. So ito po yung ating bagong lutong masarap at masustansyang tofu sisig with sweet pepper alamag sa sakang reporter. Yan.